makaalis ng bad spirit sa kalsada. Kaswabe, this is a Mercedes G800 Widestar Brabus. I want to say thank you to ACH Motors for letting us experience this ultra-aggressive SUV. Pag kinakailangan mo kaswabe ng information at kung ano ang services na ino-offer nila, ilalagay ko lang dyan sa pinned comment below. Did you know kaswabe na dito sa Pilipinas, malamang sa malamang mga 2 o 3 lang ang ganito. Compared sa mga G550, mga G63 AMG, okay? This one is limited, more expensive, and most powerful. Bilang G800, ang translation yung kaswabe is umaabot siya ng 800 horses. But here, in ACH Motors, mas pinush pa nila ang limit sa kanyang boundary na umabot ng 900 horsepower. Biruin mo kaswabe, kami ni Ubid, which is our videographer, nangarap kami magkaroon ng review ng isang G-Wagon at magkaroon ng test drive impression at dito pa tayo napatapat sa isang Brabus G-Wagon. Parang na-spoil yata tayo and very lucky. I-check natin what's the difference between a basic G-Wagon pagdating sa isang G800 Widestar Brabus. And after that, some notable features kaswabe pagdating sa loob niya. Kaswabe, let's begin. Pag tiningnan mo, akala mo may sapi ito ng ng demon spirit kasi talagang napakagrabe at napakabrutal ng itsura niya, okay? So comparing dati sa mga nakikita natin na G63 AMG, mas maraming touches ng mga carbon fiber dito. As you can see, it's very boxy and para siyang refrigerator with wheels. Kung mapapansin natin, sa other G-Wagon na mga basic, wala silang carbon fiber na hood scoop. But this one is non-functional, pero kitang-kita mo dahil nag-complement yung kulay niya na gray. Tapos ito, yung wet carbon fiber natin na touches. Yung B for Brabus. Napakalaki ng badge mo rito. Camera specific na Brabus pagdating sa ating front grille. So you have opening para doon sa 4.0 natin na bi-turbo V8. Doon sa rooftop, you have that LED beam lights. Actually, pag binright mo to, hindi nakahiwala yung pinaka-switch doon dahil lahat yan nakabukas talaga. Lower bumper is very different. Brabus specific ito. The underbody skid plate, meron ka pa rin Brabus. Tapos dito, may mga non-functional ka lang na, ayan, yung mga kulay itim. Hindi ko lang alam ba't hindi pa nila binigyan ng touches para magkaroon talaga siya ng airflow. So integrated yung mga turn markers natin and dito, walang nagbago naman yung ring natin na LED DRL and xenon bulb. When it comes naman sa kanyang engine, okay? So 4.0 liter bi-turbo V8 ito. Ang horses niya nasa 800 because of the crazy touch ng Brabus. It has 1,000 Newton meter of torque at birang-bira lang tayo nakapagmaneho ng mga ganyan kataas na numbers. Naalala ko yung mga Tesla, mga Ram TRX na supercharged. Well, anyway, galing ito sa base ng G63 AMG with the crazy touch of Brabus, okay? Yung G63, ang number niyan, 577 horsepower lang and 850 Newton meter of torque. Well, how about the basic one, the G550? Nasa 427 horsepower naman siya and nasa around 600 Newton meter of torque. Well, this one, ang 0 to 100 niya is 4.1. Pero, pag dumating na siya sa crazy number na G900, well, katulad nga ng touches na to na nasa 900 horsepower, 3.7 na lang ang 0 to 100 niya. Mated siya na 9-speed automatic transmission. Of course, iba-iba rin yung mga drive modes natin. Pag-usapan naman sa fuel consumption, 7.6 kilometers per liter. Pero I think mas malakas pa ang konsumo nito. Okay? So, next detail naman tayo. Okay, on the side profile kaswabe, it has a brutal stance. Pero unahin natin dito sa harap. Kung makikita mo, yung fender flares niya umabot ng 4-inch wider ito compared sa mga basic na G-Wagon. Ibig sabihin, on both sides, 2-inch yung inilapad niya para ma-accommodate natin yung napakalaking wheels and tires na setup nito. Okay, so Brabus specific 10-spoke forged alloy wheels. Ventilated yung rotor disc natin. Then the brake calipers is also Brabus. Well, ang size nito is 295, yung thickness,
30 ang sidewall, and 24-inch ang ating gulong. Kaya kinakailangan mas laparan nila yung fenders, okay? Yung decoration dito, it's like a boomerang effect. Dalawa yan, pero non-functional. I don't know, sana mas nagkaroon na lang siya ng opening para yung passage ng aerodynamics natin mas malupit sana. Namumulang Brabus Biturbo 800, 800 horsepower. Para saan yung mga LED na lights dito sa stepboard? Para yun pag tutungtong ka at makikita mo kung malinis ang iyong sapatos. Quad exhaust ang ating setup dito. So 2 on both sides. Pero makikita mo yung B, meaning to say, it's all Brabus. Windows, ang lalaki, visibility is very great. Pero ang paborito ko rito kasi very mechanical yung mararamdaman mo. Once na in-open natin ang mga door panels, very solid. Pag isasara mo, ito yun, performance-oriented. The snap, di ba? Sarap pakinggan. Palabas na yung electric G, pero syempre ito, Biturbo V8, machong-macho. Rear spoiler na Brabus, tapos dito may mga black panels ka, and also dito sa kanyang rear fender, but it doesn't have opening. But I do believe na mas malaki ang ating G800 Widestar when it comes sa kanyang height pag ikinumpare natin dun sa mga basic. Dito naman sa likod, very outstanding ang kanyang look because of this Brabus carbon fiber na wheel cover. Pero lupit, di ba? Buo to, nakita mo, tapos nakadeboss ang Brabus. When it comes naman sa rear diffuser natin, Brabus pa rin ito. This is the tow hook. So dito, non-functional. Those LED lights, again, specific na name ng Brabus. Then dito naman ay 800. Sidewards ang opening. Quilted na leather material dito. Ganda. Okay, may pull handlebar ka rito. Then thread plate na with illumination of Brabus. Then ito naman is yung floor matting natin, also Brabus, tonneau cover. So this is a 5-seater, ultra-aggressive SUV at marami pang pwedeng lagay. Ito naman, I do believe itong mga tools na yan for adventure natin, ginagamit yan. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Yes, kaswabe, starting sa kanyang backseat ng mga features and very luxurious ang ating door panel. Combination of the leather with red stitching. Actually, para sa akin, velvet red yung kulay niya. Tapos may mga quilted style ka ng mga stitches, switch para sa window natin. Hindi ko na binuksan yung makina kasi yung gas fumes nakaka-suffocate yung kaswabe. So this is your release door handle, brush aluminum Burmester na speakers. And sadly, dito ay warm seats lang. A touch of carbon fiber, then thread plate na Brabus. Okay? Pag pumunta ka dito sa backseat natin at umupo ka sa gitna or dito sa dulo, so madali lang tayo makapag-adjust kasi maluwag naman yung pinaka-spacing natin because this is my driving position. So Brabus specific na mga floor matting. Pag gusto mo ng another storage dito sa ilalim, meron ka din. Yatakin ka dito na latch.
Kaya lang nakaupo ko rito sa swabe, kaya medyo meron. Ito, pahirapan muna natin yung sarili natin, ha? Yan, o, di ba? Pero konti lang yung may ilalagay mo rito, eh. Parang siguro mga material lang ng mga documents or what. Kasi pag inatras mo to, at least yung mga upuan natin, actually pwede mong ipahiga rito para mas ma-maximize natin yung cargo spacing. So, quilted and perforated yung leather. May pagka-jet booster, yung styling niya, brushed aluminum yan. So, omnidirectional, para syempre kung saan mo itatapat. This is your climate control. Again, hindi na nakabukas kasi yung gas fumes gusto ko iwasan. Tapos meron kang maliit na storage dito. Wala kang matatagpuan rito kasi suede yung pinaka-material dito. Yan, bumabakat pa pag kinamot mo. Inspired ang seats natin coming from the AMG. So may mga option rin siya. Pwedeng yung seats natin is Bravo specific, pero ito, yung mga nasa front seat and back seat natin is coming from AMG. Lastly, yan, meron tayong armrest dito na floating, tapos meron kang dalawang cup holder. Okay? So abay, welcome sa pinaka-exciting part. Nandito na tayo sa cockpit ng ating G800 Brabus. So ano ba ang pinaka-difference niya? I-compare natin sa iba. Obviously, yung Brabus na branding andito lahat. Okay? Nandyan sa tread plate, nandito sa ating floor matting, and pag nakaharap ka at nagmamaneho, you will see sa ating instrumentation, you have the Brabus na meron siyang carbon fiber na mga image dito. And lastly, dahil dun sa hood scoop natin na carbon fiber na malaki, makikita mo rito, ayun, pinapabasa sa iyo ay Brabus. Okay? Pagdating naman dito, meron kang sunroof, pero hindi nga lang siya full panoramic. Okay? Then yung seats natin, velvet red, AMG nga lang ito, pero it has an option para pati yung mga seats natin talaga is Brabus. Okay? Pati yung headrest, side bolsters, yan, masikip. Okay? It's very tight sa ating waist. Ito naman, soft leather material with squishy and cinematic opening. May mga USB ka na slotting, and ito buo is carbon fiber. May pagka-redundant lang talaga siya, pero at least kompleto siya. Kung saan mo gustong magkaroon ng configuration, kung ano yung switches dito, available rin sa ating steering wheel. Pero unahin natin, ayan, yung dynamic mode. Medyo maingay lang talaga siya kasi ayun nga yun V8 performance exhaust na Brabus yung ginagamit natin. So ayan, Sport and Sports Plus. Actually, the changes continues from the instrumentation, tapos dito sa ating command system. So single setup lang ang meron dito. Yan, kitang-kita mo. So okay, Sports Plus. Yan. Kita mo, powerful yung exhaust system natin. So pwedeng kahit comfort ka lang sa drive mode, pero gusto mo yung exhaust system pang performance oriented, pwede pa rin natin baguhin yan. Okay? Ayan, even the camera, it's very fluid, 360, ang daming mga settings dito. Sa harap, ay dito mo papakialaman yan. Yun, harap, likod, magkabilaan. Ayan. There's so many options to play with dito. Cup holder mo, pag gusto mong mas cleaner look, ayan, isang panel. Tapos meron kang very luxurious na clock. So paboritong paborito yan ng mga European. Sa mga British, di ba, may mga clock talaga. It's either nasa center platform, center console, or yung iba naman like the Porsches, nasa dashboard. Locking differentials, toggle switches for the climate. Ito, magkabilaan ng mga air vents. Pagdating dito sa dashboard ng passenger natin, you have the sports bar, para pag magkakaroon tayo ng off-road adventure sa mga wilderness, meron pwedeng hawakan yung ating pasahero. We have the red stitching. When you open the glove box compartment, ang kakaiba rito, may lalagyanan ka ng coins. Uso ba ang coins sa mga may-ari ng G800? I don't know. Ang paborito ko, yan, ang sarap. B-shaped na steering wheel, combination of carbon fiber and Alcantara. May mga dial knob ka lang dito for individual comfort, sport. Ito yung dynamic select, and ito naman yung performance system natin. Kunwari naka-comfort yan, ito gusto mo ng Sports Plus, di ba? Ang ingay. Even yung damping system natin, comfort or sport or Sports Plus, ikaw mamimili. So magdadrive ka pa sa mga straight roads, meron sa mga rough terrains, mud and ruts. Pag piniga natin to, ito yung napaka-brutal na air gasket. Mabubulabog lahat ng mga kapitbahay natin.
Naka Brabus specific yung brake pedal and acceleration pedal natin. Tapos yung seat adjustment, of course, signature of every Mercedes ay makikita mo rito, yan, with memory seats, cooling, and warm. Ang nakakabaliw dito, pwede mong pagsabayin, no? Ano pakiramdam nito? Sala sa init at sala sa lamig. Ilalabas natin to together with the owner, pero i-check natin kung hanggang saan ng mileage ng test drive yung pwede natin gawin. Nasa 30 million plus, and hindi na rin ako magtataka kung mag-iingat ang owner sa mga ganitong klaseng rare na SUV. Kaswabe, test drive na natin. Gigil. Unang compliment ko dito napaka-fascinating dalhin talaga ng vicious SUV na to. Sakto at magaan yung manibela para kang nagmamaneho ng isang compact SUV. Abe. Tsaka napansin ko lang every time na pipigain mo yung accelerator pedal hindi mo may iwasan kumagat sa iyong mga labi. Vince, napapakagat ka sa labi. Mas kailangan mas malaki pampigil, no? Also turns out na super effective ang pagpigil ng 6 and 4 pistons Brabus brake calipers. Pagbabagal, ramdam ko yung lungkot na emosyon ng sasakyan naboboring. Matabi ng mga sasakyan sa harap Spectator muna tayo. We are with the expert, Sir Dance. Pasayra muna tayo para malabas natin yung potential ng G800 na nasa G900 na pala. So yun, ang current settings is Sports Plus, then yung exhaust system, naka-performance mode. Here we go! Happy birthday! Pinakamaingay na SUV yata ito na minaneho natin. Ano ang service natin sa ACH Motors? Detailing, coating, PPF, RAM. Yun. Kailan siya nag-start? Last year, January. Yun yung time na absent ako kasi nasa probinsya ako. Hindi ako nakapunta nun Pero ang bilis lang ng panahon dahil that was February, no? Here we go. Ooh. Pangalis ng bad spirit sa kalsada. Oh. Satisfying. So eto lang pinagpawisan ako ng cold steam sa driving experience at bilang co-pilot, hindi naman ako nabibigla sa G-force pero nagugulat ako dahil ang bigat-bigat nito, effortless pa rin umarangkada. Best moment nito pag naka-open window ka, tapos pakawalan mo yung pops and bumps, pops and bangs. At syempre, kailangan ko ba ipaalala na i-like mo to? Sige ka, magkakaroon ka ng sumpa na hanggang sana all ka na lang. O diba ang pangit? Kung hindi ka naman magsusubscribe, away na kita. Di na tayo bate. God bless, more power and more performance.